Kaya kung talagang totoo ka, yung mga i-post mo, totoo din. Tapos para maka-attract ka ng totoong tao. Kaya maling tao yung na-attract mo kasi mali yung mga ginagawa nyo. Nag-gets nyo, post kayo ng post na ganito kalakas ang company, ganito kinikita. Well, in fact, hindi. So ano na-attract mo? False people, wrong people. Kasi mali yung posting mo eh. Ako naniniwala kasi doon sa kasabihan na kung anong tinanim mo, yun tinaanihin mo. Nagtanim ka ng hindi maganda, anihin mo yan. Probably ngayon okay ka, pero after a few months, yung mga tinanim mo na hindi maganda, aanihin mo yan. Hindi ako naniniwala nagtanim ka ng mangga, anin ka ng santol. Nag-gets nyo? Nagtanim ka ng masama, aani ka ng maganda. Eh, pangit-pangit po, tapos gusto mo maganda yung susunod mo. No, dito pa lang, Carlos Yulo, na actually, napaiyak ako nung when I was watching this, lalo na yung kakakakuha pa lang niya ng gold, and then naglabasan yung mga previous video niya nung maliliit pa siya. Doon pa lang sa school nila, gymnast na siya. Habang pinapanood ko yun, actually, it's not only the video, tignan mo yung mga process na pinagdaanan niya. Yung process niya, mula bata siya, paulit-ulit niyang ginagawa, patumbling. I don't know if you've watched yung mga tumbling niya nung siya ay nagpa-practice. Pag titignan mo, daming failure eh. Mga bagsak, di ba, maling tumbling. Ang nakikita mo kuminsan kasi, yun na yung yun yung finished product eh. Yung galing siya sa hirap ng ilang panahon, ang dami niyang pinaghirapan eh. Pagod, puyat, and recently, itong mga previous days, nakita nyo meron siyang mind coach. Hindi lang physical. Ibig sabihin yung physical kuminsan, kaya mo. Pero sometimes, saan ka bumabagsak? Yung mind mo. Nagets nyo? So napakahalaga sa atin na yung utak natin makondisyon. Kahit anong hataw mo, minsan tradisyon na lang, katulad yan, yung mga nasa hub. Yung nandun kayo sa harap ng computer, humahataw ka, pero yung mind mo hindi nakakondisyon. Minsan may problema ka sa pamilya without even telling your upline. Kung ako sa inyo sasabihin ko, may problema sa amin. Kasi kung ako upline, maintindihan ko. Paano ka magpo-focus sa ginagawa mo kung yung utak mo wala doon? Physically present ka, pero yung utak mo absent. So walang production, hindi maganda. Kaya ganun ka-importante ang pagkukondisyon ng utak. At marami akong nakikita rito, wala sa kondisyon. Tama mali? Alam niyo bakit? Kitang-kita yan sa reaction ng katawan, how you listen to training. Minsan yung iba dito, kaya kayo nandito because of out of tradition eh. Kasi may NDO. Kasi kailangan every Wednesday nandun kami sa office. But sa puso mo, sa isipan mo, wala ka dito. Physically present ka lang. Nasabi lang ni upline, nahatak ka lang ni upline dito. Pahinig kayo kasi totoo. Tama mali? Kaya, no wonder it's harder for you to become successful kasi nga hindi mo gusto yung ginagawa mo. Hindi ka kondisyon. Minsan may alitan. Diba? May alitan. Between you and your upline, between you and your crossline. Oh, tama? Katulad ng iba, pag ako speaker, hindi atin. It's not with the speaker. It's kung gaano ka ba kaseryoso sa ginagawa mo. Minsan kasi pag tinatamaan ka ng speaker, akala mo, ikaw yung dinedirekta ng speaker na pinagsasabihan. No! Hindi ikaw. This is a training. This is generally speaking. Yes. Kaso pag tinamaan ka ba, lagi kami pinapatamaan eh. Kasi guilty ka, kaya yung feeling mo. Kasi kung hindi ka guilty, hindi mo mararamdaman pinapatamaan ka. Pag tinamaan ka, guilty ka na. Make sense? Yes. Hindi ako galit ha. Nagigigil lang. Kasi ginagawa mo yung negosyo, hindi ka seryoso. Unang-una, mali na yung ginagawa mo eh.
Makes sense? Parang tahimik nyo, di ba? Parang tumatama talaga, di ba? Ito sa reaction eh. So ito napaka-importante. You know why? Kasi dalawa lang naman yan. Either you believe or you doubt. Lagi kong sinasabi ito, dalawa lang yan. Pero mas mataas yung percentage, doing the business may duda ka. Sarili mo pa lang pinagdududahan mo kung kaya mo ba, para sa akin ba to, yayaman ba ako rito? Most of you here right now, nandito kayo eh. Nandun na kayo sa brink of quitting. Nahirapan kayo, for sure nahirapan kayo. Tama? Eh normal naman mahirapan eh. Huwag kang mag-network, mag-quit ka ngayon. Anong gagawin mo para makuha pangarap mo? Maging empleyado ka. Eh, mahirap din naman yun eh. Pareho lang naman eh. Lahat ng gugustuhin mo sa buhay, bago mo makuha yan, paghihirapan mo. Yes. Look at Carlos Yulo. Look at Hidilyn Diaz. Gets nyo? Yes. Because, before they become successful, ano yung mga pinagdaanan nila? Ano yung process? Na puyat, na pagod, na gutom, may problema sa pamilya. So imagine, kung hindi pa siya nag-goal, hindi lalabas yung problema sa pamilya eh. Di ba? Eh alam niya naman ang mga marites. Di ba? Pag nagiging successful ka, sasakyan ka nila. Ganyan ang mundo natin eh. Sa social media, ganyan eh. Papansin nyo, mga walang kwentang bagay na pinost ng vlogger, yun ang mostly pinapanood. Pero yung magagandang post, magagandang buhay, hindi nyo pinafollow. Tama, pero yung mga panamura, kung sino-sino, ang daming tato, yung mga ganun pinafollow. Mga walang kwentang bagay, pinafollow. Pero maraming mga may kwentang bagay, hindi pinafollow. Yung mga nagtuturo para maayos ang buhay mo, hindi mo pinafollow. Gets nyo? Yes. So, dalawa lang yan. Kung sino yung mostly na pinapakinggan mo, yun yung na-attract mo, nagiging ganun ka rin. Kasi yun yung ini-input mo sa utak mo. Tama. So no wonder ngayon, humataw ka ng humataw. Bakit hirap na hirap ka? Kasi anong nakaprogram sa utak mo? Panay negative eh. Pagpustahan tayo, marami sa inyo, hindi nyo pa alam ang buong kwento ni Carlos Yulo. Kasi wala kayong pakialam. Ang nakikita nyo lang actually, resulta niya. Naka-gold siya. Pero yung pinagdaanan niya, wala kayong pakialam. Hindi nyo nire-research. Kaya tinitingnan ko yung mga mukha nyo eh. No? Mga grupong ito. Mga grupong ito. Merong, may tinatawag akong ano eh. Fans club. Fans club. Sabi ito dahil isa. Pag sinabi kong fans club, pag ako speaker, nandyan yan. Present yan. No, ang nakakaantig lang ng puso, ba't hindi ka dumadami? Ba't laging ikaw? Sana every time na uma-attend ka, may naakay ka na eh. Diba? Na-duplicate ka na dapat ngayon. Hindi yung every time natin mo, ikaw pa rin. Buong taon ikaw lang ng ikaw. Anong nangyari? Once pala kita. Tama mali? At the end of the day, sinong talo? Ako, ikaw. Ikaw! Kasi hindi ka naduduplicate. Kaya hindi mo na-reach yung goal mo. Kasi ikaw lang ng ikaw. Nandito ka na, nakakapakinig ka, na-entertain ka. Pero yung natututunan mo, hindi mo naman ginagamit. Isa lang. Isipin mo, malapit na namang lumabas Jose Marichan. Mag-prepare na. Hindi ka pa rin naduduplicate. Hindi ka ba natatakot sa puso mo? Na, aabot na naman tayo ng 2025, hindi pa lumalaki grupo mo. Yun lang, attend ka nung nang-attend sa akin. 5 years na, ikaw pa rin, di ba? Make sense? Yes. Tama o tumatama? Ang laki kasi nagduda mo eh. Lahat naman, pagsamahin mo yung Hall of Fame, pagsamahin mo lang ng top 20, yung kaya nila, kaya mo rin. Yes. Kanya lang bakit hindi lumalabas kasi ang laki ng duda mo sa sarili mo.
Kala mo hindi mo kaya, kaya mo rin. Sa ngayon hindi. Kasi you're just starting. Pero yung mga yan, nag-umpisa katulad mo. Parang ganyan. Ganyan. Nakaupo rin sila rito. Nakinig din yung mga yan. Nahirapan, napagod, napuyat, na-reject, na-frustrate, na-discourage. Lahat yan na-feel nila. Process. Same thing as Carlos Yulo. Bago nagka-gold yan, tingnan mo yung process from Tokyo Olympics. Have you watched that? Ang dami niyang failure. Make sense? Yes. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ba talaga yung word na believe. Siguro alam niyo lang, maniwala. Pero yung deeper meaning ng believe, wala ka. Pag sinabing believe, 100%, there's no shadow of doubt. Ibig sabihin, walang kaduda-duda. Kasi pag may shadow, sometimes hindi mo may bibigay yung 100%. Kasi may shadow of doubt. Alam mo yung pag ilan na yung nag-reject sa'yo, yung belief mo, pababa ng pababa. It affects your belief system. May instead na, dalawa lang yan eh. Ano ba yung i-iral sa'yo? Yung belief mo o yung duda mo? Ang dami lang naging negative, ang daming hindi sumali. Yung belief system mo, bumababa yung porsyento. So, ibig sabihin, nagwawagi yung doubt. Na no matter how many rejection na na-accept mo, na-receive mo on a daily basis, it doesn't matter. Kasi nga, mas mataas to. Kahit 100 pa yung rejection mo dito, kung naniniwala ka, yung action mo, mataas. Tatawa ka, ngingiti ka. Tignan mo yung katabi mo. Yes, no? Minsan kayo nag-uusap pala yung pinag-uusapan nyo, yung mga discouragement, mga failures, yung mga rejection, yun ang na-attract nyo eh. Instead of ang pag-usapan nyo lagi positive. Na no matter how many rejections you accept, you receive, lagi kang naniniwala, yayaman ka ako. Makukuha ko pa rin yung mga goals ko. Eh kaso daily, ito eh, mas tumataas yung doubt mo sa belief eh. Gets nyo? Kahit na ilang beses ka pumunta ng head office at mag-training, at the end of the day, ikaw pa rin eh. Kung ano bang umiiral, yung belief system mo, yung doubt. Hindi ko makita eh, na naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Yan. Alam mo bakit? Kasi nandito ka, traditional lang. Kasi pinilit ka ni upline, kasi sinabi ni upline. Pero wala sa inyo dito probably ang pumunta out of your own belief na kahit mawala lahat, si upline pa mawala, naniniwala akong yayaman ako, nakukuha yung pangarap ko. Sis, palakpak pala. Kitang-kita niya. I'm sorry ha, kasi nung panahon namin, wala akong pakialam sa katabi. Honestly, nakafocus kami sa trainer. So anong sinasabi niya? Basta may point, may idea, tama yung sinasabi niya, sisigaw kami, wala akong pakialam sa katabi ko. Minsan, sisigaw ka kasi napasigaw yung katabi mo. Ano yung sinabi? Basta yes! Yan yung sinasabi, wala sa focus. Marami rito wala sa focus. Basa ko ang body language. Ulitin ko, 21 years, going 22 years na akong trainer. Nababasa ko kung ang mga nasa harap ko nakikinig sa akin, focus ba o hindi? Nandito ba out of para matuto o nandito dahil kailangan lang nandito kasi may NDO? Every Wednesday, NDO punta tayo. Yun lang. Tapos picture. Alam ko na yun eh, tradisyon eh. Tapos na speaker, takbuhan dito, picture, pirma. Totoo yan.
post mo naman, grabe, natutunan. Tama, mali. Ilang taon ko nang nababasa yan. Pipicture ka, grabe, namin natutunan. Alam mo, tinitignan ko, resulta mo. Kung marami kang natutunan, dapat may resulta ka. Bakit wala? Every time nakikita ko yung picture natin, ikaw pa rin. Wala kang dala-dala grupo. Dapat ilang buwan ka na rito, may grupo ka na eh. Alam mo, nakakataba ng puso yung sasabihin, Sir, alam mo, ito yung grupo na na-build ko dahil sa teachings mo. Hindi nakakaantik eh. Ilang buwan ka lang nagpapapicture sa akin, ikaw na lang lagi. Akala mo nakakatuwa, ha? Hindi, kasi nasasayang yung panahon. Alam nyo na nawawala sa inyong panahon. Hindi pangarap. Yung pangarap mo nandyan lang. Ang nawawala sa inyong panahon para makuha. Ibig sabihin, tumatagal ng tumatagal, hindi mo na-enjoy yung dapat ma-enjoy mo ngayon. Na dapat ngayon hawak mo na yung brand new car mo. Nandyan lang naman yan eh. Pero bakit hindi mo nahawakan? Kasi ang tagal mo. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw! Nagigets nyo? Yes! Lahat kayo yung pangarap nyo nandyan lang sa tabi. It's up to you. Paano mo kunin? Kung ano man pinapangarap nyo, bahay man yan, lupa. Hindi lang pwedeng bahay lang, wala kang lupa. Nakalutang ka. Nakawak-wak. Pera, sasakyan, travel, lahat kayo entitled dyan. Yes! Hindi ka ginawa at pinanganak sa mundo na ganyan ka lang. Yes! Magandang buhay mo. Sa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, maganda buhay mo. You were born as a champion. Pero dito, anong pinapamuhay mo? Nagigets nyo? Lahat tayo dumaan sa battle. Ano ba? Doon pala mo. Sa matres ng nanay mo, hundreds of millions kayong nag-away. Tama? Yes! Nung isinilang ka ng nanay mo, ibig sabihin, ikaw yung nanalo out of hundreds of millions. You get what I mean? Yes! Nung nagsamang nanay at tatay mo, si Milya ka pa lang. Tama? Yes! At in-inject ka sa matres ng nanay mo, hundreds of millions na si Milya. Nung nandun ka for 9 ipagtulakan ka, siba, di ba? Lahat ginawa mo, siguro yung iba sa inyo, nakipag-boxing pa doon. And then nung sinilang ka ng nanay mo, that means, overcomer ka. Yes! Ang dami ng bakal doon. Lahat ng papakinggan ng nanay mo, it affects you inside. Uy! Yes. Lahat ng kakainin ng nanay mo, it affects you inside. Yes. Gets nyo? Yes! Yung mga iba walang pa kayo. Hindi ko alam kung nag-aral pa tumana. Ganon ka, ang science. Dinadala ko kayo doon. So that you will know, ano ba yung purpose mo, bakit nandito ka? Hindi ka isinilang na walang kwenta. Anong pangalan ni Brad? Ayan, pipi ito. Bukol. Ha? Russell. Hindi ito si Russell. Ito si Russell, pinanganak na buhay na matay. Hindi ka ganun. Ibig sabihin, may kwento ka. May purpose. Bakit ka nandito? Aalamin mo ang purpose. Make sense? Lahat tayong ganon. Yun nga lang, ang pinamumuhay natin ngayon, loser, talunan ka. Kasi yan yung belief mo. Mahirap lang kami eh. Mahirap yung mga ninuno namin, magulang namin, mahirap lang talaga kami. Yun yung paniniwala mo. Pero in reality, hindi ka mahirap. Yes! Champion ka! Winner ka! Yun nga lang, kailangan mo lang pagdaanan ang mga trials. Pagsubok, lahat yan pagdaraanan natin. Walang exempted. Yes! Yes! And it's, ang sarap lasapin
ng tagumpay, ang sarap lasapin, lahat ng pangarap, pag pinagdaanan mo yan. Eh kung di ako dumaan sa hirap, eh kikwento ko ba to? Hindi. Doon pa lang sa matris ng nanay ko, ang baho, di ba? Napagtagumpayan ko! Di ba taputak niya, ha? But that's science. Eh,